What's up mga idols? Sobrang excited na po mga idols natin, especially sa mga mahihilig po at talagang gusto po nilang bike ay mga classic or cruiser ano. Of course, dito po sa Pilipinas, nirelease na at available na rin sa mga Kawasaki store. Itong ating pinakabagong model from Kawasaki, yan nga po ang Eliminator 450. Isang beginner bike. Perfect po to sa mga first timer na gusto pong magkaroon ng expressway legal at legit 400cc dito po sa atin sa Pilipinas. Kita naman po ninyo, napaka-moderno rin at hitik din at loaded itong ating bagong model from Kawasaki Eliminator 450. Meron pa tayong dalawang version na nilabas dito. Itong nasa ating video, yan po ang ating special edition kung saan meron tong accessories na talaga namang mas popogi pa ang pormahan nito. Siyempre itong ating pinaka-inaabangan din na bagong model from CF Moto. Ito po ang 450 CLC. Yan po ang kanilang bagong cruiser bike para dito sa ating entry-level beginner bike. At syempre kita naman po ang pormahan nito. Kayang-kaya nito maipagsabayan sa mga model na kapareho niya sa ganitong segment. At syempre ito po ay loaded din sa mga modern specs and features na hinahanap po natin para sa isang big bike. Well, mas modern nga po itong ating CF Moto model na to. Meron siyang traction control system at syempre full color TFT na yung kanyang dashboard. At very soon na po nating makita to dito sa atin sa Pilipinas. Well, bare month po ang siguradong release nito. Kaya mga idols, tumutok lang kayo sa ating YouTube channel at siguradong i-update ko kayo dyan pag meron na tayong nakuhang final date ng releasing nito sa atin sa Pilipinas. Well, itong ating dalawang bike na to, ang Eliminator 450 at CLC 450, ay bibigyan ko po kayo ng comparison sa lahat po ng kanilang specs and features. Sino po ang mas angat sa inyo? At siyempre, sino po ang mas gusto nyo ang pormahan? So itong dalawa na to, mas malapit yung kanilang specs dahil pareho po silang 2-cylinder at pareho silang 450cc. Kaya mga idol, samahan ninyo ako at isa-isahin po nating lahat ang kanilang mga specs and features kasama na rin ang presyo at ano po ang mas pipiliin nyo sa dalawang ito. 1xBet and Eva Elfie present Sports Betting. 1xBet is a wide line and high odds. 1xBet. Play with Eva. What's up mga idol? Gusto bang kumita habang nanonood ng iyong paboritong sports? Pwede po kayong maglaro at tumaya dito sa 1xBet. Ilagay nyo po yung ating promo code 1xBoyet at magkakaroon kayo ng welcome bonus sa 7,800 pesos. Tara, mag-register na kayo at gamitin nyo ang ating link na nakalagay po sa ating comment section sa ating video description. And mga idols, kung mahilig po kayo sa mga moto news, moto update at syempre sa mga moto review at comparison na rin, ito po ang ating channel. Perfect po para sa inyo mga idols. Kaya subscribe na kayo at syempre huwag niyong kalimutang i-hit ang notification bell. Again, meron tayong FB page, Boyet Salabarria. Like and follow niyo ako dyan. At pwede niyo akong i-PM dyan kung may gusto kayong bilhin na big bike or mga small bike. Syempre sa mga detalye, baka makatulong ako sa inyo. And syempre itong ating feature for today, ang ating comparison sa pinaka bagong modelo na parating po sa Pilipinas. At nandito na nga po ang Kawasaki Eliminator 450 at itong ating hinihintay na CF Moto 450 CLC. And syempre hindi matatawaran ang ganda ng design ng ating bagong cruiser bike from CF Moto. Ito nga po ang ating 450 CLC. Para po siyang mas kamukha ng American Harley Davidson yung patbob nila. Kita naman po nyo sa kanyang handlebar at yung kanyang mga malalaking gulong at yung kanyang tangke. So ito po, mas relax po ang ating riding position dito. At para naman sa ating specs, ang ating engine ng ating CLC, 449cc, 2-cylinder po ito, double overhead camshaft, 8 valves with 6-speed transmission at naka-B-belt to, plus with assist and slipper clutch. And kinonfirm ko na po sa kanilang website, ito po ay merong 270 degrees crankshaft. With max power na 45 HP at maximum torque na 42 Nm up top speed na 160 to 162 km/h. Ang bore by stroke nito ay 72 by 55.2. With 270 degrees crank, sigurado pong ang ganda ng tunog ng ating exhaust dito. At para naman sa ating Eliminator 450, ito po, bagong dating lang, available na sa mga Kawasaki store. Ang ating engine dito ay 451cc, parallel twin, double overhead camshaft, 8 valves, liquid cooling, 6-speed transmission at equipped din po ito ng assist and slipper clutch. So pagdating sa kanyang max power, 49 HP at maximum torque na 43 Nm. Makikita natin na ahead siya para sa ating CLC. At ang ating top speed dito, mas malakas to, 163 to 165 km/h. Depende na rin sa rider yan. Ang bore by stroke nito, 70 by 58.6 at compression ratio na 11.3 by 1.
From the specs, makita natin na mas lamang dito ang ating Eliminator 450 mga idol. At tignan naman natin yung kanilang chassis. Pagdating sa ating CF Moto CLC, meron tayong 37mm KYB brand na upside down forks. At sa likod naman, naka-monoshock to, KYB din, bias, swing arm. At naka-adjustable din yan, preload ano. So itong ating braking system naman, naka-front brake tayo na 320mm single disc, J1 caliper, 2 piston at equipped to ng anti-lock braking system. At para naman sa ating rear brake, 220mm disc din, single at syempre naka J1 caliper with 1 piston at equipped din po ito ng ABS. Ang kagandahan dito sa ating CLC na to, meron tong equipped na traction control. Pagdating naman sa mga gulong na ginamit, ang ating front tire ay may sukat na 130/90 by 16 at sa likod naman 150/80 by 16. Pareho po silang CSC tire ang ginamit at tubeless yan. Ang bigat po ng ating 450 CLC ay 181 kilograms at ang wheelbase naman ito 1,485 mm. Plus ang sukat ng ating seat height 690 mm mga idol. So 2-piece yung kanyang upuan at leather made po ang kanyang ginamit na seat cover dyan. Para naman sa ating ground clearance, 160mm para dito sa ating CF Moto. Tignan naman natin ang chassis ng ating Eliminator 450. Yung pro suspension niyan, naka-conventional telescopic forks at yung ating special edition, meron niyang boots, yung cover. Para naman sa ating rear suspension, meron tayong dual shocks, bias swing arm at ito po ay preload adjustable din. So pwede natin siyang i-adjust depende sa preference ng rider yan. Siyempre itong ating braking system, yung ating front brake 320mm disc, Nissin caliper pong ginamit with 2 piston at equipped din po ito ng ABS or anti-lock braking system. Sa likod ganun din, 220mm disc, single lang yan at Nissin caliper din ang ginamit with 2 piston at equipped din po ito ng ABS. Pagdating po sa ating Eliminator, wala po itong equipped na traction control. So itong ating sukat naman ng gulong, ang ating tire ay 130/70 by 18 inch at sa likod naman 150/80 by 16 inch. So mas malaki po yung gulong sa harapan. Sa sukat ng wheelbase, 1,520. So mas malaking tiyan tignan kaysa sa ating CLC. At ang ground clearance naman ito, 150mm. So, mas mababa dito sa ating Eliminator. Well, para naman po sa carb weight or bigat nito, mas magaan itong ating Eliminator, 177 kilograms versus sa ating CLC na 181. At ang seat height po, mas mataas to, 734mm. So, sa mga average Filipino rider, mas friendly itong ating CLC dahil 690mm yan. Fuel capacity ng ating Eliminator, 13 liters. Marami tayong kakarga at matipid din sa gas consumption. 30 km per liter ang kanyang mileage. Yung ating meter panel, yan din po ay round, fully digital yung kanyang dashboard. At meron din tayong Kawasaki Radiology app dyan, Bluetooth connection. So itong ating Eliminator 450, LED rin ng mga ilaw. From headlight, yung ating taillight at yung ating mga indicators or signal light. Ang presyo po ng ating standard version ay 360,000 pesos. So mas mura po yung standard. At special edition na 380,000 pesos. At ang difference lang yan, meron tayong accessory para sa ating special edition. Gaya itong headlight cowling, yung ating boots or yung kanyang rubber boots. At meron din tayong USB charger. And ang kulay po na available, meron tayong black sa ating special edition at gray naman dito sa ating standard version. And para naman po sa ating CF Moto 450 CLC, nakita naman po kung anong kaporma itong ating bagong cruiser bike na to. At itong ating fuel tank ay mayroon namang capacity na 12 liters. So mas konti yung kanyang karga. Para naman sa ating fuel consumption, ang average po nito 25 km per liter. Dahil na rin po sa kanyang engine na 270 degrees crankshaft, mas malakas po talaga konsumo ng gas yun. At itong ating CLC 450 mga idol, yung kanyang color, naka two-tone ito. At yung ating kulay na available, meron tayong ruby red. Ito po yung refined metallic ceramic paint nila. At dalawang kulay yan, ruby red at itong ating nebula black. And para sa akin, personal choice ko, mas gusto ko yung kanilang nebula black. All black tayo mga idols para mas pogi ang datingan. Para naman sa ating instrument panel, ito kagandahan dito, 3.6 inches TFT full color yan. At meron din itong CF Moto phone connection. Meron silang Motoplay para sa navigation. Kasama na rin dyan yung ating messaging, SMS at call. Makikita na natin dito. So yun po yung advantage na meron tayong phone connection. So itong dalawang bike na to, pareho silang merong
Bluetooth phone connection. Kagandaan dito sa ating 450cc, meron na rin tong built-in na USB charger. Yun pong kanilang Type A at Type C. So dalawa yung choices natin. And para mas mapili mo daw yung pagiging cruiser bike nito, ang ginawa po ng CF Moto, ginawa nilang belt drive ito. So ang presyo po natin nakikita na presyohan dito sa Pilipinas ay 270 to 290,000. At nakikita po nating release nito ngayong bare month. So asahan na po natin yan. Di matapos ang 2023, makikita na natin to sa mga CF Moto Store. Ito nga ating dalawang kulay. Meron tayong Nebula Black at itong ating Ruby Red. And additional mga idols, pagdating po sa riding position, medyo naka-straight yung ating Eliminator 450. At dito naman sa ating 450 CLC, naka-forward step tayo dyan. Same ng Rebel 500. And kung gusto nyo pong makita yung kanilang comparison ng Eliminator to Rebel 500, tingnan nyo po sa ating playlist. Meron din tayong ginawang video vlog dyan. At kung nagustuhan nyo po yung ating video mga idols, huwag nyo kalimutang mag-leave ng comment. Ano po ang mas pipiliin yung bike sa dalawang ito? At syempre, ano po ba ang inyong basehan? Yung po bang presyo, affordability ng presyo, or yung kanyang pormahan, or yung lakas, or yung brand na pwede nating masabi? Baka medyo conscious kayo sa brand, mas gusto nyo at prepare nyo ang Japanese brand. At i-comment nyo po yan sa ating video mga idols. Kaya shoutout po sa inyong lahat at ride safe.